Magandang araw mga kaibigan. Sa isang programa ni Attorney Roque sa SMNI, nagbigay siya ng kakaibang mungkahi para kay PBBM na kung gawin niya ito, matutuldukan na ang issue sa pulburon. So ano itong mungkahi na ito? Okay, pakinggan muna natin si Attorney Roque. Linawin na niya, hindi ako gumamit ng droga sa aking talambuhay. Or sabihin na niya, gumamit ako sa nakalipas, tumigil na ako bago maging presidente. Kapag sinabi naman niya yan, tatanggapin ng taong yan. Dahil alam mo, Pilipino, mapagpatawad tayo. Kita mo yung ginawa ni GMA. Alam natin kung ano yung ginawa niya doon. Pero I am sorry. No. Di ba? Hanggang ngayon, aktibo siya sa politika. Hindi naman siya nabura sa politika, di ba? So ganyan lang po yan, Mr. President. Maintindihan ng taong bayan na po pwede naman magbago ang lahat. Bakit pa tayo nagre-rehab ng mga users kung talagang wala na silang pag-asa magbago? Naniniwala po tayo na sa mga pamamaraan ng siyensya ngayon at siyempre, kung tayo po may pamananampalataya sa Panginoon, pwedeng magbago ang mga dating mga drug users. So ang kinakailangan lang, come out with the truth because the truth will set you free. So, yan po. Maghingi ng sorry. Katulad ng ginawa noon ni PGMA. Ang issue noon kay PGMA is sa eleksyon, yung Garci. Hello Garci tape. Palihim na ni-record ng, I think, sundalo sa ISAP ang nag-record noon. Matindi talaga ang ISAP. Klarong-klaro sa usapan na may ginawang kalokohan sa eleksyon. So, nung nagkagipitan na, talaga believe ako sa karakter, yung tapang ba. Mahirap gawin yon. In public, nag-apologize, I am sorry. So, inamin niya, pagkakamali. So, anong nangyari? Later on, nakalimutan ng taong bayan. Parang napatawad na rin ang taong bayan, si GMA, sa I am sorry. Kaya tingnan mo hanggang ngayon, buhay na buhay si GMA sa politika. So, yun ang mungkahi ni Attorney Roque na mas magandang gawin ng Pangulo, mag-I am sorry na rin. So, dalawa ang tanong dyan. Gagawin ba yan ng Pangulo o hindi? Next tanong is kung gagawin niya, anong response ng nakakarami? Patatawarin ba o hindi? So, dito muna tayo sa response bago yung question na kung gagawin niya, magsosorry siya o hindi. Mayroon akong subscriber at the same time kamag-anak. Sabi niya, ano ba yung issue na yun sa pulburon? Na gawa niya nung bago siya nagpresidente o ngayon na presidente na siya? Sabi ko naman I believe nagawa niya noon pa. So, sabi ng aking subscriber na kamag-anak ko rin, kung ganun, kung nagawa niya noon pa at ngayon hindi na, pwede lang yun sa akin. Ibig sabihin, tatanggapin ko yun at bigyan ko ng chance si BBM. Yun ang sabi ng aking kamag-anak, subscriber. Sabi ko, yes, may punto ka kasi lahat ng tao nagkakamali. Ako, ang dami ko rin kamalian sa buhay. Diyan na na-realize ko na maling-mali yung ginagawa ko. Nako, hindi na ako magpatumpik-tumpik pa. Inaamin ko yung pagkakamali ko at humingi ng patawad kung kanino ako nagkasala. And I find it very, liberating. Kasi yung magpakumbaba ka, inaamin mo na nagkamali ka, nako, nakakagaan yun ng loob. At
nagkakamali pa rin ako ngayon. Kaya, pag may nag-akusa sa akin, na-realize ko, mali ako, wala na akong ibang, the best option for me is to say sorry, admit my mistake, and yun lang, magpakumbaba. And halos lahat, pinapatawad ako sa mga nagagawan ko ng kasalanan. Kasi lahat tayo makasalanan. So, believe ako doon sa aking kamag-anak, yung sabi niya na okay lang yun sa akin. Basta nagawa niya nung hindi pa siya presidente, at kung ngayon hindi niya na ginagawa. Ayun. So, ganon din yung sinasabi ni Atty. Roque na I am sorry lang ang presidente, aminin niya. Naniniwala si Atty. Roque na ang taong bayan mapapatawad ang ganong. Kaya nga, mayroon nga rehab eh. Marami akong kakilala na dati nalulong sa ganyang mga illegal na droga. Kaya lang nagbago. Marami nga dyan, kilala ko, mga pastor na eh. Mga na sila, nagiging kasangkapan na sa pagpapalaganap sa salita ng Diyos. So, there is always a second chance. Okay? So, I don't know sa inyo, mga kaibigan, na nakikinig sa akin ngayon. Kung I am sorry ang presidente, patatawarin nyo ba? So, yung aking kamag-anak, subscriber, na handang patawarin, natutuwa ako sa kanya. Kung ako ang inyong tatanungin, kung I am sorry siya at hihingi ng patawad at may assurance na hindi niya na ginagawa, yes, why not? Kasi yun ang yun ang central message ng Christianity, forgiveness. Katatapos lang tayong nag-observe ng Holy Week. Sabi niya, it is finished. Ano yung it is finished? Yung forgiveness sa ating mga kasalanan. So ang utos sa atin is, yung Our Father, forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Kaya, basic, central teaching ng Christianity is forgiveness. So, ako, nagkakamali, humihingi ng kapatawaran at pinapatawad naman ako. Kaya kung may tao na humingi ng sorry sa akin, dahil sa hindi niya magandang ginawa, bakit ko hindi siya patawarin? Kasi, again, ang utos sa Biblia, pag hindi nyo patawarin ang mga nagkasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng Amahan sa langit. Something like that. So, forgiveness. Okay? But the bigger question is, darating ba ang panahon na ang nasasangkot sa pulburon issue is gagayahin niya si PBMA na I am sorry? Yon ang matinding katanungan. Ulitin ko, it takes courage to do that. At saludong-saludo ako kay PGMA, yung kanyang strength, yung karakter niya na buong Pilipinas na humingi siya ng sorry. At saludo ako sa kanya. Kaya hanggang ngayon, nandyan, very active pa rin si PGMA. Congresswoman pa rin siya, naging Speaker of the House. Very influential pa rin siya kasi napatawad na siya ng taong bayan. So, ano sa tingin nyo? Magsosorry ba ang Pangulo in case na nagawa niya? As suggested by Atty. Roque. Kanya-kanya tayong pananaw. To me, parang mahirap na gagawin niya.
Kasi yung magpa-drug test nga lang ayaw niya eh. How much more yung mag-sorry ka sa publiko. Anyway, hintayin natin. Very exciting itong issue na ngayon dahil itong si Maharlika, hindi siya tumitigil sa baka mamaya, bukas makalawa, may panibagong dokumento na naman niyang ipakita. Kasi sabi ng PIDEA agent, may litrato eh. Yung mga taong nasasangkot, yung i-raid sana sa condo unit na yun, may litrato, ipinakita ng confidential agent. Baka mamaya, mabulaga na lang tayo, i-vlog na naman ni Maharlika, i-post niya sa kanyang Facebook page, ang litrato ng tao na singhot ng powdery substance. Then, makikilala natin kung sino yung tao na yun. Nako, another ebidensya. So, sasasabihin na naman na fake yan. Generated yan ng artificial intelligence. So, yun na po yung labanan ngayon. Battle of perception, battle of propaganda. Kung sino ang nagsasabi ng totoo, sino ang nagpapakalat ng fake news. To me, naniniwala ako sa mga ini-expose ni Maharlika kasi itong mga puting ahas niya, these are people na mahal nila ang ating bansa kaya hindi nila maatim na manahimik na lang kaya yung nalalaman nilang katotohanan, yung mga dokumentong hawak nila, pinapadala palagi kay Maharlika at si Maharlika naman mautak. Hindi basta naglalabas yan ng dokumento, hindi nagsasalita kung hindi niya pinag-aralan yung issue na yun. So, labanan ngayon, PIDEA versus Maharlika. Sino ang mas kapani-paniwala?